panahon, talagang maulan na every afternoon. Okay? So, salamat kasama natin si Sister Maya. Amen? Oh, of course, ang kanyang auntie na, no? Si Ate Linda, kasama din natin this afternoon. Amen. Praise the Lord. Okay? So, sige po, this afternoon, after this, mag-separate po sila ni Ma'am Vic. Meron silang separate lesson. Okay, tayo. And let's open our Bible, please, in the book of Acts, chapter 6, verse 4. Pakipasok mamaya. Mga men, ating usher, ang ating whiteboard, please. Acts, chapter 6, verse 4. Acts, chapter 6, verse 4. Na-surprise ako kay James ba? Talagang sinurprise ako ni James. Talagang tuloy-tuloy. Daig pa si Ninoy. Talo pa si Ninoy. Talagang ipagpatuloy mo lang yun, James. Kaya mo man pala. Kaya mo pala. Okay? Amak mo na, tuloy-tuloy. Imagine mo. Kaya pala, basta magpursige. Alright. Acts chapter 6, verse 4. Let's read, please. Acts chapter 6, verse 4. Read. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabi po yan ng mga apostol na hindi dapat maneglect nila ang kanilang primary duty, which is prayer and the ministry of the word. Let's pray po. Lord, salamat this afternoon sa opportunity kami po ay muli makabalik at maibigay ang oras para po sa inyo. Especially, Lord, ang afternoon service. And thank you din, Lord, sa mga kapatiran na nagsumikap na reach ng church, makaabot ng church before ang ulan. And I pray na kaming lahat ngayong hapon, muli po, bigyan nyo kami instruction, Word of God, na aming pong ma-learn, dear God, sa aming study. And I pray sa mga young people namin na mag-attend sa camp and youth rally tomorrow. I pray na kung ano ang kanilang na-memorize dito, ay di nila makalimutan bukas. I hope di sila matense. At yung hindi pa nila masyadong kabisado, may time pa mamayang gabi, Lord, na i-master po nila. Kung gusto talaga nila mag-attend ng camp. And most of all, I pray, dear God, na hindi lang po sana during camp nila ma-memorize ang verse. I pray na kahit wala na ang camp, ang verse na kanilang gimemorize, manatili pa rin sa kanilang puso. Sapagkat magamit nila ito someday, Panginoon. And ingatan nyo sila, i-provide yung needs nila, na Lord, maging blessing ang kanilang pag-attend at maging blessing sila sa pagbalik nila dito sa aming church. Maraming salamat po muli. And as we go on, be with us. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you, and please be seated. Okay, thank you, Sir Aldin. Alright, fourfold ministry of the church. So take note, tayo ang church, tao po yan, hindi building. Amen? Kayo po yan na nabaptize at na-save. So tayo po ang church. At meron po tayo, bilang church, meron po tayong ministry. At fourfold, 4 na area na dapat tayo mag-minister. Alright? Okay? Of course, number 1, in the area, area number 1, worship. Worship. Bakit kailangan may worship? Okay? Worship. Christians to grow. Amen? Christians to grow. Ang Christian na walang worship ay malabo po na siya na mag-grow. Isa na magpapagrow sa isang Christian ay sa pamagitan po ng
worship. Okay? Sister Maya, doon na po kayo. Saan ba si Ma'am Vic? Doon lang sa office. Sige, doon sa office lang. Okay, sige. Psalm 113, please. Let's go to Psalm 113. Psalm 113. First, ating pong tingnan, okay. Psalm 113, verse 1, Praise ye the Lord, praise all ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Verse number 2, Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun and to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. So, who of worship? Who of worship? Of course, walang iba. God is, okay, is the object of our worship. Amen? Siya ang object natin. Siya ang pinaka-central ng ating worship. Hindi ang pastor, hindi ang choir, hindi ang special song, hindi kanino man. Ang object sa ating worship, walang iba, is the Lord. The reason of our worship is God. Okay? John chapter 4 verse 24, They that worship Him must worship Him in what? In spirit and in truth. So sa ating pag-worship, dapat kasama ang truth. At siya po yung object ng ating worship. Tandaan po natin, andito tayo for God. For the Lord, wala tayong iba. So tandaan natin ang object. Okay? Object. Ang object natin sa ating worship, walang iba si Lord. Siya ang ating tumbok. Siya ang ating target. Alright, amen? Okay, pangalawa, the factor of worship. The factor. The factor of worship. Okay. So, ano po? Sabi ng Bible, verse number 3, from the rising of the sun and the going down of the same, the Lord's name is to be praised. So kung titingnan mo, ano dapat ang kanyang boundary? Sabi ng Bible, rising of the sun. Tapos, sunod, going down. Imagine mo, so dapat pala, pag labas ng araw, start na tayo mag-worship kay Lord. And let me tell you, hindi lang po nalimit ang ating worship dito sa simbahan. Paglabas natin, pwede tayo mag-worship. Sa bahay natin, pwede tayo mag-worship kay Lord. Kahit nasa office ka, pwede ka mag-worship. Kahit nasa school ka, pwede ka mag-worship. Anywhere we can worship the Lord. Ang simba, itong building natin, designated lang ito, may intended nga araw. May intended oras. Pero hindi lang limited dito. Kahit saan tayo, we can worship the Lord. Amen? Rising of the sun. Paglabas ng araw, hanggang sa paglubog ng araw. Sabi doon ni David, still we can worship the Lord. So yung time frame, yung time zone, mga kapatid, okay, tandaan natin, we need to worship the Lord, no? All the time. All the time. Next, ano pa? Who is the
Pangatlo, who is the worship givers? Sino ang dapat magbigay ng worship? Sino magbigay ng praise? Ang sagot, verse 1, tignan niyo. Praise ye the Lord, praise ye servants of the Lord. Sino daw? Oh. Ang sagot, servants of the Lord. Tanong, servant ka ba ni Lord? Amen? Kung save ka ngayon, servant tayo. Son of God tayo. So automatic, tayo po yan. Hindi gi-expect the Lord na mag-worship sa Kanya ang unsaved. Hindi gi-expect the Lord ang unbeliever mag-worship sa kanila kasi iba ang gina-worship nila. Pero tayo na mga saved, tayo ang gihintay ni Lord. Tayo ang gi-expect the Lord na tayo dapat ang magbigay papuri sa Kanya. Magbigay pasalamat sa Kanya. Magtaas ng Kanyang pangalan. Magpuri sa Kanyang pangalan. Luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Dapat automatic yan sa Christian na i-praise natin ang Panginoon. At the reason why andito tayo because we want to praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Hindi tayo mahiya magsabi, praise the Lord. Amen? Bakit alanganin yung iba? Para tayong Pentecostal pastor. Actually, tayong una niyan. Ginamit lang ng Pentecostal. Kasi tamad tayo. Pero ilagay natin sa proper. Oh, nasanggad. Ay, praise the Lord, praise the Lord. Kasakit. Praise the Lord. Binuang man ang nasanggad, praise the Lord. Agay. Ay, karon. Gamitin mo pa ang ano. Hindi ganon. Hello, amen? Talagang praise the Lord, ang Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, no? Gisagot yung mga prayers mo, no? Na-overcome mo yung mga problema, mga trials sa buhay mo, mga challenge. Lord, thank you so much. Answered prayer, Lord, praise the name of the Lord. Huwag tayong mahiya. Oo. Pastor, salamat pastor kay pastor, si gumaling na, nakalabas sa ospital, praise the Lord. Amen. Ganun. Di ba? Napakaganda, marinig ng Panginoon, ginapuri natin ang pangalan niya. O, ginataas natin ang pangalan niya. Kaya wag tayong, merong mga bagay dyan na maganda para sa Panginoong Diyos. O, katulad kay James, tuloy-tuloy, walang sablay ang kanyang memory verse. Praise the Lord! Oh, praise the Lord! Ganon tayo mga kapatid. I-commend natin ang mga magagandang bagay. No? Itaas natin. No? I-celebrate natin. No? Basketball nga. Yeah, Boston, praise. Praise ka karoon. Basketball gani, grabe yung persa mo, di ba? Talagang, wow, panalo ang team ko. Oh, wala gani yun. Labot si Lord yun. Ito pa para kay Lord. No? Kaya, dapat tayo, pag Panginoon, sabi niya, praise the Lord. Kung basahin mo ang Psalm, ang dami dyan. Praise His name. Ang dami po yan, mga kapatid. No? Dapat natin gawin. Sino yan? Sino magbigay? Servants of the Lord. No? So tayo yan ang mag-worship sa Kanya. Alright. And then, of course, pang-apat. Alright. Pang-apat is graphical of worship. Geographical boundaries. Geographical boundaries of worship. Okay. Ano ang geographical boundaries ng worship? Pag sinabing boundaries, limitation niya. Kanyang scope. Saan nasakop ang scope ng worship? Okay? Saan? Ang saklaw niya.
ang scope niya. Gaano kahaba, gaano kalaki ang coverage sa worship natin. Tingnan niyo po, verse number 6. Oh. Verse 4. The Lord is high above all nations, all His glory above the heavens. Who is like unto the Lord, our God, who dwelleth on high. Verse 6. Who humblieth Himself to behold the things that are in heaven and in the earth. Amen? Anong sagot? Oh. Answer, whole earth. Whole earth. Buong sanlibutan. In fact, whole creation. Gusto ni Lord na mag-worship sa Kanya. Giagaw lang ni Satan. Kasi si Satan gusto din siya i-worship. But primarily, gusto ng Diyos lahat na Kanyang creature, Kanyang mga nilalang, ay mag-worship sa Kanya. Don't you know, ang mga birds, right? Worship ba yan? Yung sa umaga, parinig mo sila, naga-chirping. Oh, yun lang ang isa lang bagay na talagang ako sa amin diyan sa Osita, na nagtanim ako ng mga punong kahoy. Kaya parang nasa umaga lang. Kaya pag umaga, parang magising ka na, alas 5, oh, di ba yung mga ibon na maaga pa lang, early pa, nag-compete na sila, parang nag-showdown sila ng kanilang Don't you know na that is form of worship nila kay Lord? Na even ang mga birds, no? Nagpasalamat kay Lord. They express their thanksgiving to God. Sa another day na naman. No? Makita mo kahit matingnan mo, obserbahan mo yung mga tanim, pag early morning, nag-open, no? Ang mga bulaklak, ang mga punong kahoy, yung iba, yung mga ugbos nila, no? Nag-open ba? Don't you know that is a way, expression of their worship and praise to God? No? Yung mga hilamon, mga kapatid, yung mga grass, makita mo, don't you know, di lang natin alam, but that is their form also na nag-worship sa Panginoon. Kahit hindi po sila pareho sa atin na rational, irrational po sila. Pero tingnan niyo po, yung kanilang pag-acknowledge sa Panginoong Diyos. Kaya, wala tayong dahilan na hindi tayo mag-worship. Amen? We need to worship the Lord, no, sa ating buhay. Dapat maging habit natin ang pag-worship sa Kanya. Pagising natin, mag-meditate tayo ng Kanyang Word of God, magbasa tayo, mag-pray tayo. Okay, pagising mo, Lord, thank you for another day. Thank you sa strength. Salamat, Panginoon, naka-recharge na naman ako. Thank you, Lord, ngayong araw, makasandi naman ako. Thank you, Lord, makita ko naman ang mga kapatiran. Thank you, Lord, maka-learn naman ako ng iyong salita. Those are the things na dapat nating pasalamatan kay Lord. No? Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. So, kailangan natin maintindihan ang biblical worship. And it is our duty. No? Worship is our duty and responsibility. And of course, it is a privilege, mga kapatid. Okay? Next, to grow. Kaya encourage natin ating mga kapatid. How I wish na lahat sana kung lahat na Christian nasa morning, ganun din sana sa afternoon. Amen? Oo, ugaliin natin na hindi lang po tayo Sunday morning, but also Sunday afternoon. Mahalaga ang Sunday afternoon. No? Na dapat nating bigyan din ng pansin, makumpleto natin. Next word, Christians to know. Ang worship, Christians to grow. Walang Christian na mag-grow kung abnormal ang kanyang Christian life, ang kanyang worship. Makikita mo ang mga strong Christian, yung consistent ang kanilang simba. Oh, makita mo ang estudyante na studious at learner, yung talagang ga-eskwela, hindi absinot. Amen? Oh, the same sa Christian. Kapag consistent tayo sa ating worship, mag-grow tayo. But, dapat dalawa. Of course, kapag nag-worship ka, andyan yung Word of God.
na isang factor para tayo mag-grow. Alright, importante ang Word of God. Sabi ng 2 Timothy, okay, very familiar, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So we are told to study the Word of God. Amen? Study. O kaya tayo magbasa. Okay? Hindi, wag tayong makinig lang. Pag nagsabi si pastor ng verse, buksan mo, no? Basahin mo. Acts 17:11. Anong sabi ni Paul? Gikomed sila ni Paul. Acts 17 verse 11. Tingnan niyo po. Verse 11. Acts 17:11. Let's read. Go. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. Okay? So, gikomed ni Paul ang mga Berean believer. Mas noble pa sila compare sa Thessalonians. Bakit po? Sapagkat nung natanggap nila ang Word of God, una, with readiness of mind, handa ang isip nila. Talagang excited sila na matuto. Kaya dapat, in order for us na ma-receive natin ang Word of God at maintindihan natin, dapat magkaroon tayo ng readiness of mind. Kasi kahit maganda ang lesson, maganda ang preaching, kung hindi ready ang mind sa nagapakinig, walang effect. Hindi mo ma-appreciate. Oh, kasi hindi ready eh. Gaisip ka ng iba. Wala sa loob ang isip mo. Wala sa loob concentration mo. Walang kwenta yung Word of God. Kaya gikumin sila ni Paul kasi ang kanilang mind ready. Excited sila. Ang mind nila intact, nandun sa Word of God. Nakafocus sa pakikinig sa lecture ni Paul. Aside from that, sabi pa, aside na ready sila, ginouble check pa nila ang mga turo ni Paul pagdating sa bahay, whether those things were so. Hindi sila Christian na spoon feeding lang. Pag anong sinabi, oh. Pag sinabi, oh, hindi. This is to it na totoo. I-verify nila ba? So dapat ganun tayo para di tayo ma-deceive. Amen? Ang ugaliin natin, ang attitude, i-adapt natin ang attitude ng mga Berean believer. They search the scriptures, sabi ng Bible. Weekly? Monthly? Yearly? No. The Bible says daily. So, ang pag-learn nila sa Bible, daily. Hindi daily, daily. Amen? Grabe ka, studios. No wonder, very sila sa Bible, very familiar sila sa Word of God. Kasi studios sila. Na-appreciate nila ang Word of God. Gabasa sila, gi-check nila kung totoo ba yung mga sinabi ni Paul, biblical ba ang sinabi ni Paul. Kaya meron tayong sariling Bible. Amen? Gi-encourage natin bawat isa, meron tayong sariling Bible. Hindi tayo ay insi. Hindi tayo dating daan. Higit lalo, hindi tayo yung karaan na may cross pa. Hindi tayo doon. Christian na po tayo. And therefore, dapat magkaroon tayo ng Bible. May available tayong mga Bible. Wala kang dahilan na hindi ka magkaroon ng Bible. Okay? At dahil may Bible tayo, gi-encourage tayo magkaroon ng self-Bible study. And I'm glad sa ating unang gabi sa ating discipleship lesson. Nag-enjoy ba kayo? Amen. So, I'm excited, mga kapatid. I'm happy, no? Lahat tayo. And lahat tayo mag-grow nito. Don't you know, pag nag-disciple ka, mag-grow ka rin. Kasi basahin mo. Tingnan mo ang mga definition. Tingnan mo anong meaning. At saka yung tinuturuan mo. And makita po natin ang result, no? Excited tayo. Lahat tayo mag-grow. Kapag ka nag-grow ang church, pag-on ang church. Pag pag-on ang church, matuwa ang Panginoon. At encourage natin yung ating tinuturuan na someday sila na rin mag-disciple. Ito yung ating goal kung bakit tayo nagkaroon ng discipleship. Alright?
So Christians to know. Berean believers, they were more noble, the Bible says. Why? Because, okay, when they received the word with all readiness of mind and search the scriptures daily, whether those things were so. So dapat ganun po tayo. No? Huwag lang tayong makontento na makarinig, makatanggap. No, basahin po natin. I-verify natin. Another example, chapter 18, verse 26. Chapter 18, verse number 26. Okay, umpisan ko po verse 24. A certain Jew named Apollos. So, ang pangalan niya si Apollos, isa po siyang Hudyo. Born at Alexandria. If I'm not wrong, Alexandria, ito po'y part ng Egypt. I don't know kung ito ba yung Alexandria part ng Egypt. But sabi nito, born at Alexandria. Ang birthplace niya, Alexandria. An eloquent man and a mighty in the scriptures came to Ephesus. So, hindi basta-basta ang credential ni Apollos. Eloquent siya. Ibig sabihin, magaling siya magsalita. Tapos, mighty in scriptures, talagang bihasa, expert sa Bible, kumbaga. Oh, mighty in scriptures. Alam niya ang Word of God. Pumunta siya sa Ephesus. 25. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord. So nagtuturo po siya sa mga bagay sa Panginoon. Alright? Knowing only the baptism of John. Kaso ang kanyang alam is only about sa baptism ni John. Then one day, pumunta po siya sa sinagog. Itong sinagog, ito yung worship place ng mga Hudyo. Kung sa atin pa ngayon, mosque ba sa mga Muslim, mosque equivalent. Sa mga Hudyo, sinagog ang tawag doon. Yun yung sanctuary place nila para mag-worship sila during Sabbath. Sinagog ang tawag doon. Shrine nila. So pumunta doon si Apollos. Tapos nagsalita si Apollos. Tingnan niyo po, 25. This man was instructed, 26, and he began to speak boldly. Talagang matapang ang kanyang pag-speak in the synagogue. Whom, when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them. So it so happened then, na doon sa synagogue, nung nagsalita po si Apollos, nandun ang mag-asawa. Ang pangalan, si Aquila at Priscilla, na nakarinig habang nagsasalita siya. After nagsalita si Apollos, dinala siya ng mag-asawa itong si Aquila at Priscilla. And look what happened. Anong ginawa ni Aquila at Priscilla kay Apollos? They took him unto them and expounded unto him the way of God more, notice the word, perfectly. Oh. Yes, bright siya, no? Intellectual si Apollos, pero limited lang ang kanyang knowledge. Ang kanyang knowledge, mostly about lang kay John's baptism. Hindi pa niya alam about the mystery, about yung grace of God. So nung narinig ito ni Aquila at Priscilla, kinuha siya, at si Aquila at Priscilla, itong mag-asawa, gilecturan siya, gi-expound, gi-explain more and more ang Word of God, at doon pa lang naintindihan ni Apollos. Take note, itong mag-asawa, hindi po nag-Bible school. Disciple lang po sila ni Apostle Paul. Kasi very supportive itong si Aquila at Priscilla, mag-asawa, kung saan si Paul, sama-sama sila. So, marami silang na-learn kay Apostle Paul. That's why nung nakita nila, itong si Apollos, na kulang ang kanyang knowledge pa, kay John lang, gi-explain nila at doon po naintindihan lalo ni Apollos. Gi-explain ni Aquila at Priscilla ang Word of God. Di ba napakaganda na kahit di ka lang pala mag-Bible school, kung eager ka at learner ka, studious ka ng Bible, pwede ka palang mag-share at magturo ng Word of God. Hello, amen? Oo. Itong mag-asawang ito, sila pa ang nag-explain. Gi-expound nila. Gi-elaborate nila more.
ang Word of God kay Apollos. Kung titingnan natin si Apollos, knowledgeable na siya. Pero may dapat pa siyang ma-learn na hindi pa niya na-learn. At yun po ang ginamit, mga kapatid, ay si Aquila at si Priscilla. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who when he was come, helped them much, which he had believed through grace. Oh, kita nyo? For he mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the scripture that Jesus was what? Was Christ. Amen. Alright? So, kailangan talaga natin. Kailangan tayo mag-grow. No? Itong yung ministry natin. Hindi lang po enough ang worship, kundi ang Word of God, kailangan natin. No? Kaya po mga young people, yung mga verse, sana ninyo. Sana hindi nyo makalimutan kahit wala ng camp. Oh? Kaganda yung saan yun sa Proverbs? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Proverbs 28:13. 13. Oh. Ano pang sabi ni Paul? Di ba kaganda na statement ni Paul? Philippians 3:13. Brethren, I count not to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Wala siya nagatinir og something. Siya forgetting those things which are behind. Gikalimtan ko na ang mga butang nga nagliligad. Kung ano man itong nagliligad, tapos na to. Kag ginalambot ko, ginahandom ko ang mga butang nga palabuton. Why siya gadwell sa past? Amen? Wala niya extra baggage yung kanyang mga past. Although may lesson learned tayo sa past. Pero hindi forever na, parang di na ako magamit yan kasi ganyan. No, hindi po. Di ba kaganda yan yung statement? Forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Oh. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God through to Christ, in Christ Jesus. Ano ang target niya? The high calling for the prize. Meron siyang goal. Kaya sabi niya, I press. I press. Ano yung press? Talagang ganun. Hindi yung press na papindot-pindot. Maraming Christian papindot-pindot sa ministry. Choir ngayon, hindi naman. Visit ngayon, hindi naman. Papindot-pindot. Press talagang, Ganon. Oh. Pressing forward. Pressing onward. I press toward the mark. Meron siyang mark. Meron siyang goal. Meron siyang target. Amen? Yun ang Christian. Hindi lang aimless. Hindi na walang goal. Meron siyang target. Word of God. Okay? We need to know the Word of God. Dapat maging familiar tayo sa Word of God. Okay? Next. Witness. Oh. Number 3, witness. Christians worship, Christians to grow. Word, Christians to know. Witness, Christians to bear fruit. Bear fruit. Amen. Kailangan tayo mamunga. Kailangan tayo magkaroon ng fruit sa ating Christian life. In other words, kailangan tayo mag-duplicate. Hindi lang ikaw. Dapat mag-goal ka nga someday may fruit ka in your Christian life. Ang talong dapat magbunga sang talong. Ang ampalaya dapat mag-produce ang another ampalaya. The same sa Christian. Ang bunga sa Christian, Christian. Fellow Christian. Hello, amen. Mag-goal tayo. Unahin natin ang ating family. Unahin natin ang ating mga loved ones, ang ating relatives.
Nakasimba na dito. Yung relative mo daw yun, Iyam, si Libuon. Pinsan din siya ni Saysay. Di ba, Libuon si mama mo? Relative mo to. Paluapon mo, taga Barrio Size din. Alam mo yung bahay nila? Nakapunta na dito, nasira na yun. Di ba? Kaganda, di ba? Magpipinsan nandun sa church. Relative mo nasa church. Mama mo nasa church. Tita mo nasa church. Wow. Wala nang pinaka-happy, kapatid, kundi makita mong relative mo nasa church. Yes. You know what? Hindi happy pag ang ikaw lang yung Christian, tapos ang mga loved ones mo hindi pa. Di ba? Napakaganda. Walang pinaka-greatest joy, mga kapatid. Kundi, ikaw na Christian, makita mo rin ang family mo na sila po'y nagkaroon din ng relationship kay Lord. Oo, kaya i-goal ninyo. I-goal natin. Meron pa tayong time. Ng ating mga kapatid, mga younger. Si Sir Alden, dapat ma-follow up niya si Albert. Ma-follow up niya mga manghod niya nga babae. Sana ma-invite someday ang mama niya dito. Di ba? Di ba? Ganun. We need to witness. We need to bear fruit. Acts 1:8. Anong sabi ng Bible? Ito yung resurrection na ni Jesus Christ. Siya po ay na-resurrect na. Alright. At sabi niya dito, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Take note, witnesses unto me, both in Jerusalem. Ito yung mga area. Judea, Samaria, unto the uttermost part of the earth. Ang Jerusalem natin, that is our own family. Judea natin, yun ang ating mga relatives. Samaria, yun yung ating local. Okay? It could be our own country, ating province, ating lugar, ating city. And then outside, uttermost part of the earth, and other nations, mga bansa, ito yung uttermost part natin, na hindi pa na-reach out ng gospel. They never heard the gospel. Tayo maging witness tayo. Hello, amen? Kailangan tayo. Gi-encourage tayo. Witness. Bawat isa sa atin is witness. Paano ka maging witness? Ikaw mismo. Alam mo paano ka na-save. Mahirap mag-witness kung ikaw mismo, alanganin ka sa salvation mo. Kasi paano mo i-explain ang salvation kung ikaw mismo wala ka experience? Ang salvation, simple lang. By giving your testimony, how the Lord, how come, paano ka na-save? Amen? Paano ka gisave ng Panginoong Diyos? Anong paraan ni Lord? Na-save ka. Ganun lang ka simple, giving your testimony, how the Lord save you. Ganun lang. Hindi complicated ang pag-witness. Actually, pag nag-witness ako, dalawa lang. 1 Corinthians chapter 15, explain ko lang, 1-4, tapos Ephesians 1:13. Yun lang aking ginagamit ngayon, 2 verse lang. Pero by grace of God, naintindihan. Naintindihan ang ginawitnessan. Ganun lang pala, Pastor, kasi yes, by believing the gospel of the Lord Jesus Christ, narinig mo yung truth. Alright? Witness. So mag-witness tayo. 2 Corinthians 5:19. Anong sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 5. Chapter 5, verse 19. To wit, that God was in Christ reconciling the world and to himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us, notice this phrase, the word of reconciliation. That is our mandate. We have the mandate that we have the word of reconciliation, the ministry of reconciliation. Verse 20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you
By us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Take note, first, we have the ministry of reconciliation. Verse number 18. Pangalawa, we have the word of reconciliation. Verse 19. And then 20, we are ambassadors to whom? For Christ. So tayo, in behalf kay Christ, tayo ang nag-represent. Okay? So tandaan natin, we have the ministry. I-reconcile natin ang sinner, dalhin natin siya kay Christ. Ipakilala natin siya kay Christ. Atin siyang, ano ang kanyang spiritual condition. Sabihin natin, sinner siya, Romans 8:23. And therefore, dahil sinner siya, he is bound. He is bound to hell. Siya po'y may judgment. But praise the Lord, nag-reach out ang Panginoon sa kanya. Ang Diyos ang naghanap ng paraan para ma-save tayo by sending the Lord Jesus Christ. So, introduce lang natin. Ipakilala lang natin si Jesus Christ sa tao na yan. Yun ang witness. Yun ang witnessing. No? Just point Jesus Christ. Point Him, He is a sinner. And because He is a sinner, He is bound to hell. But praise the Lord, God nag-reach out sa kanyang love sa kanya. Romans 5:8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yun ang pag-reach out ni Lord, na kahit po tayo makasalanan, Christ died for us. 1 Timothy 1:15. Please read. 1 Timothy chapter 1, verse number 15. Okay? 1 Timothy 1:15. Ready, go. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom? Who is that? Apostle Paul. So sabi niya, Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. So kung gigage niya sarili niya, girate niya, kung meron mang super sinner, ako po yun. Why? Because I persecuted the church. Pero salamat, Jesus came into the world to save sinners. Salamat, kasama ako doon, sabi ni Paul. Di ba? Napakaganda. Gi-reach out tayo ng Panginoon. Okay? Alright. Okay. And, fourth and last, ministry. Fourfold ministry. Worship. Word. Witness. And, of course, amen? Pang-apat at panghuli, work. Work. Ano dapat? Anong gawin natin sa work? Christians to participate. Alright? So, ini nga gawain sa Panginoon. Lahat na activity sa church. Gusto ng Diyos, mag-participate. Mag-involve tayo. Amen? Nehemiah chapter number 6, please. Tingnan niyo po. Dito, sa Nehemiah chapter number 6, verse 3, merong mga tao na gustong mag-distract, magkuha ng kanilang attention. May maraming invitation kay Nehemiah while ongoing yung construction. Okay? Nag-construct na sila, nag-rebuilding na sila. I-restore nila yung wall of Jerusalem na nawasak. Tapos may mga tao na may plot sa kanila. Gusto siyang anuhon. Okay? Verse 1. Chapter 6, verse 1. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem, the Arabian, and the rest of our enemies heard that I have builded the wall, and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates.
So, nung nalaman ito ni Geshem, Sanballat, Tobia na gina-work out na ni Nehemiah ang construction building, ano ginawa nila? Verse 2, that Sanballat and Geshem sent unto me saying, nagpadala sila ng emissary. May messenger po silang sinugo, saying, come, let us meet together in some of the villages in the plain of Ono. So doon sa letter, nakalagay doon, magkita si Nehemiah, makipag-meet siya kay Sanballat at Geshem. Magkita sila doon sa plain of Ono. Patingnan niyo po ang kanilang plano. But they thought to do me mischief. Pero ang kanilang plano, mali. Ang kanilang plano, masama. Gusto nilang patayin si Nehemiah. Kita mo ang lugar puntahan nila? Plain of Ono. Ano ng Ono? Gusto mo akong isahan. O, gusto nilang maisahan. Uno. Gusto nilang isahan si Nehemiah. No. Pero ang plano nila pala, balak nila, hindi maganda. Pero anong reply ni Nehemiah? Praise the Lord, sa wisdom binigay ni Lord. And I sent messengers unto them. Nagpadala din siya ng messenger. Reply niya, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease? Whilst I leave it and come down to you. So, gireplyan niya, no. Hindi ako papayag, hindi ako pupunta. Why should, I am doing a great work. Gumagawa ako ng great work. Oh? So that I cannot come down. Meaning, hindi nagpa-distract si Nehemiah. Okay? Sabi niya, no, hindi ko pwedeng i-entertain yan. I'm doing a great work. Ang maganda kay Nehemiah, focus siya sa gawain ng Panginoon. Hindi niya i-entertain ang mga distractions. And you know what? Kung basahin mo ang whole book of Nehemiah, the Bible says, within 52 days period, na-restore nila ang wall of Jerusalem. Nabalik nila. Andun yun mga kapatid, wala silang advanced, sophisticated na gamit. At alam natin, ang wall of Jerusalem, kung titinay, blocky-blocky po yan. Napakalaking bato. Yun ang giano nila. Oo, napakalaki. Siguro halos 1 ton o half ton. 500 kilos. Ganun kalaki ang ano. Actually, hindi na yan original ang Wall of Jerusalem ngayon. Kay kapila na yan girestore. Pero kung titingnan mo sa history, ang mga bato nga gigamit nila nung una, para talagang blocky talaga. Ganun ka. Ano? Pero tingnan niyo po mga kapatid. Na-restore po nila. Why? Because focus po si Nehemiah sa gawain ng Panginoon. So yung people, ang sikreto pala ng success, focus. Amen? Don't entertain distractions, mga detractors. Kaya mga miga-miga na, detractors na. O, lagi na si Karen, kaya mag-4th year na. Marami nang kaparamdam ba? Hi, Carl. May nagakindat-kindat. 1 year na lang. Ma'am na. Hello, ma'am. Imagine mo. So, kung magpadala ka sa mga detractors, distraction ang labas. Kaya focus. Kaya mahirap ang buhay estudyante. Mahirap. Asa naman na, basta ano na. Basta, di ba? Mag-follow lang yan. Dito muna tayo sa work. So, Christian, mag-participate tayo. Amen? Dapat dito gani, walang mga may sariling mundo. No, mahirap yung may sariling mundo, no? Mahirap yun. Dapat tayo dito, isa lang ating mundo. Ang mundo mo, mundi ko rin. Ang mundo ko, mundo din ninyo. Hindi yung may sarili ka. Sila lang da. Outing. Sige, maguligo-ligo. Iba ito, kay church ito. Pwede kayong naligo, siguro family. Pwede kayong naligo, classmate, after kayo nag-graduate. Pero ito, family ito. Nagbigay ka gani, unbeliever kasama mo. Samantala, ito Christian. No? Christian ito kaganda. Walang pinakadabis na fellowship, kundi fellow Christian. Kaya kung excited ka man doon, mas excited dito.
Amen! Ang bugani na pastor, subong kay pastor, di ako katulong. Gusto ko mag-Mirkulis na lang tani. Nagligan pa si Mana, pastor, pag-announce mo, pastor, hasta subong, hindi ko katulong. Grabe. Grabe. Hindi naman ganon. Sana hindi lang sa outing, kahit sa soul winning. Excited tayo, visitation, excited tayo. Amen. Pag sabi ni pastor, meron tayong saturation next Sunday. Punta tayo magsaysay, mag-saturate tayo, mag-gospel tract distribution tayo, mag-soul winning tayo. Amen! Dapat ganon. Pag outing, amen, pastor! Pag soul winning, amen. Wala, lupat na. Saan ang justice doon? Participate. Hello, amen? Participate. Hindi tayo titingin lang sa gawain kung anong work. Kita mo may bisita. O automatic nanay. O marunong ka mag-surwining. Si Parit. Huwag na paagad nga. O Sister Miriam, o Joy, may automatic. O, nilag man ba? Uy, bago ni ngay tsura haw. The first time ni, pwede ko sis, pwede ta dito. Amen? Di ba napakaganda? O nag-approach sa akin yung si Sister Maya. Sa pastor, meron parang baptism. O, meron. Nag-lecture na gani ako, 2 bisis. Pastor, gusto ko magpabaptize. Di ko man alam may lecture. Di pwede mag-baptize tayo na walang lecture. Isituate mo na, save. Hindi lang na, basin excitement lang yan ba? Kay marami, tapos dagat. Baka, soon, mawala lang din. Kay, pala, emotion lang, di pa pala, ang salvation, di pa klaro. Sabi ko, gisabihan ko si Ma'am Vic, sabi ko, balik ka mamayang hapon, 4:00, kay meron pa tayong simba. Tapos, isiparit ka ni Ma'am Vic. O sige, sabihan ko si Ma'am Vic, double check mo muna ang salvation. Kaya di natin pwede dapat katulad kay Nanay Linda, sure ang salvation. Walang kwenta ang baptism pag di save. Amen? Ayun, i-pray natin at least, dahan-dahan na. Dahan-dahan mga kapatid. That's our joy. Amen? Christians to participate. Proverbs 18:9. Proverbs 18:9. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Verse number. Okay. Verse 9, he also that is slothful in his work is what? Brother to him that is a great waster. So ang tao daw na tamad, okay, ay kapatid daw o brother. Yes, kapatid ng great waster. Okay? So ayaw ng Diyos tayo na maging waster tayo. Ayaw ni Lord maging tamad tayo. Amen? So dapat kung anong trabaho ni Lord, whether practical man yan ng mga bagay, mga kapatid, huwag na tayong magpautos. Okay? Chapter 12, verse 11. Romans chapter 12, verse 11. Let's read. And this is the last. Romans chapter 12, verse 11. Romans 12:11. Ready? Read. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Not slothful in business. Anong pagkasabi sa iba? Huwag maging tamad sa gawain. Maging mainit sa espiritu, maging masidhi. Sabi niya, sabi niya dito, fervent in spirit. Masidhi. Pag sinabing masidhi, grabe yung medyo malalim po yun na Tagalog. Yung talagang burning ba? Yung passionate ka. Kung meron ka talagang passion. Yung passion parang hindi ka komportable pag di mo nagawa ang isang bagay. Ganun ba?
At sabi niya ito, serving the Lord. Amen. Sana masidhi ang ating pag-serve kay Lord. Not slothful. Not slothful. I'm happy na nakabalik ang Valdez. Amen? Oh, I'm happy nakita ko si Anna May. No? So, you know what? Di nyo lang alam ang puso ng pastor. Walang pinaka-greatest joy na makita yung mga members na makabalik sa Panginoon, nagpapagamit kay Lord. No? Short lang ang ating time. Amen, Christians? Oo. Maganda sana pag someday ilagay in loving memory. No, di ba? Someday, sa tarpaulin na lang tayo, in loving memory. Oh. Maganda ang memory natin, naglilingkod tayo kay Lord. No? Nung iniwan natin na memory, yung pong nagpapagamit ka kay Lord. Naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon. Oh. So, yun po. Lagay-lagay ka. I have fought a good fight. I have finished my course. I kept the faith. O tapos nabungguan ka kay hubong. Saan doon? I have fought a good fight. Anong fight ang i-fight mo doon? Hello, amen? I have fought a good fight. Tapos pag Domingo, puro ka lang basketball. Hello, amen? Oh. Sana talagang ang ating fighting. Anong sabi ni Paul? Verse 8, therefore, there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord shall judge. Give it to me, and not to me only, but also them that love His appearing. Oh. Kaya, yun mga kapatid, sana po. Okay, let's participate. Amen? Let's participate sa gawain ng Panginoong Diyos. Alright? Kaya, ano pastor? No? Pastor, wala pa nag-disciple sa akin. O pastor, wala pa akong ginadisciple ba? Sino kaya pwede pastor? O di ba napakaganda na kaya mo na? O, nakita ko si Brother Marvin, nag-listen kayo kanina ba? Ano, gi-advance ninyo? Hindi kayo nakapag-listen no Wednesday. Akala ko sa sobrang sidhi ninyo ng sa sobrang sidhi ng, sabi ko parang wala pang Wednesday. Talagang dito na naman si Brother Marvin. Pambihira. Sa isip ko kanina nung nakita ko itong dalawa. Sabi ko talagang masidhi ang kanilang discipleship. Wednesday, tapos Sunday na naman. Tapos baka doon sa dagat, mag-discipleship na naman sila. Grabe matindi. Basi magreklamo si Brad, pahigaan ay taga may Brad. So, amen. At least nabawi kanina. Oh, what a blessing. Amen. What a blessing. So, fourfold ministry of the church. Worship, Word of God, mag-witness tayo, and then mag-work tayo. No? Akayin natin, i-guide natin ang mga nanghihina, i-follow up natin. No? Bisitahan natin. Prayhan natin sila. Kasi di lahat kaya ni pastor mag-visit. No. So, pag-pray natin ang mga we need to participate the work of the Lord. Amen. Tayo please. Let us all stand. Shall we pray? Father God in heaven, thank you Lord ngayong hapon. Thank you Lord sa instruction na aming natanggap na kung saan nag-remind sa amin merong kaming 4 na ministry na kung saan, Lord, ay dapat naming gampanan. In the area of worship, in the area of Word of God, in witnessing, Panginoon, sa pag-share pa ng gospel, dear Lord, sa mga tao. Marami pang mga unsaved na mga tao, Lord, na dapat naming mawitnessan. So please help us na sana maging instrument kami to share the gospel. And kami Lord, lahat, sana po, by your grace, magiging soul winners kami. Hindi lang ang nanay, hindi lang ilang mga young people, hindi lang few mga adult men, kundi lahat kami, Lord. Pwede kami maging soul winner. Para kung may mga tao man, makadalaw, makabisit sa amin, whether aming friends or aming loved ones, able kami, Lord, mag-witness sa kanila, sapagkat may knowledge kami. Kaya, Lord, I pray sa aming mga church members, sana
Totoo po yan, Panginoong Diyos. You are the lighthouse. Ikaw ang aming lighthouse. Ikaw ang source of light namin. Kinuha niyo kami, Lord, from darkness to light. Gitransform niyo ang aming buhay para maging blessing kami sa ibang tao. Kaya gamitin niyo ang bawat isa sa amin. Mapayang people sa kanilang mga schools, I pray na maging active pa kami lahat. At I pray sa mga young ladies namin na kasama si Lord, itong young lady namin isa, salamat kay Alexa, and salamat may dalawang young lady kami na willing na mag-submit sa water baptism this Wednesday. I pray itong dalawa, ma-disciple din po sila, ma-taker sila, ma-guide sila, para mag-grow din sila sa kanilang Christian life. And salamat, Father God, I'm so happy na naka-start kami finally sa aming desire na discipleship, and we look forward na ito maging successful at isang paraan ito na mag-grow pa ang bawat isa in relationship kay Lord. Maging rooted, grounded kami, mag-deepen ang aming relationship at magkilala sa inyong Panginoon. I pray sa mga candidates for baptism na sana, Lord, mag-grow din po sila after sila mabaptize. And hopefully, ma-disciple din po namin sila. Thank you, Father, for your grace. Thank you sa mga members. And kung magtrabaho lang kami, Panginoon, we believe mag-increase kami, Lord. Kung maggawa kami sa trabaho ninyo, in your way, not in our own way, I believe may result yun, Lord. Kaya ngayong hapon, we are here to give you thanks, to give you praise, and to give you honor, Lord, sa inyo pong ginawa sa aming buhay. And thank you once again na this month, Lord, magkaroon kami ng baptism. And thank you na medyo marami-rami, Lord, ang aming candidates for baptism. And I pray for them na sana, Lord, walang mag-back out sa kanila. I pray sa mga parents na may mga anak na i-baptize. Sana i-follow up nila, i-motivate nila ang kanilang anak. Sila Jansen, sila Iman, Lord, sila Novin, at marami pang iba na mga someday maging teens namin. Sila ang future namin na mga young people. Kaya ngayon pa lang sana mag-guide pa namin sila properly. Can you come this afternoon, makapasalamat tayo kay Lord, na meron tayong ministry na gusto ng Panginoong Diyos. Ministry to worship the Lord, ministry sa Kanyang salita, na mag-deepen pa ang ating relationship sa Kanya. I-pray natin. At i-pray natin na sana gamitin tayo ni Lord, maka-witness pa tayo. More souls, more people, ating mawitnessan at maakay madala sa Panginoon. Amen. And of course, mag-participate tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. I-pray natin. The altar is now open. We can come. Can we pray together? Lord, please help me na ako po, by your grace, maka-participate pa ako sa gawain. Mag-grow pa ako, Panginoon. Gamitin niyo ako. Ako ngayon, nag-disciple, I pray, Lord God, na gamitin niyo po ako. Bigyan niyo po ako more knowledge na ang aking ginadisciple, maging blessing ako. And sana ang aking ginadisciple, Lord, ay maging blessing din ang aking buhay sa Kanya. I-pray natin, mga kapatid. Pray natin ang ating sarili sa Panginoon. Ilapit natin ating sarili. It's a privilege po na tayo po'y magamit ng Panginoon. Amen. I-pray natin ating ginadisciple. And sana madagdagan pa someday. After tayo mag-graduate, another naman ating madisciple. Amen. Amen. Pray. Thank you, Lord Father.
Dear Lord, once again, maraming salamat po na kami ay bago umalis, bago umuwi, may natanggap kami yung mga salita. Sana Lord, ang mga bagay na ito na aming napakinggan ay manatiling buhay, Panginoon, sa aming mga puso. And by your grace, sikapin po namin na aming ito ma-apply, Panginoon. Maging witness kami, mag-participate kami sa work ninyo, and mag-study pa kami more ng inyong salita, like the Berean believers. And higit sa lahat, mag-worship kami sa inyo, because that is one way na mag-grow kami, Panginoon. Maraming salamat for whole day na binigyan nyo kami, Lord, ng magandang Sunday morning. Salamat sa mga visitors namin. Anak ni Sister Geraldine, sana naintindihan niya, Panginoon, ang kaligtasan sa kanyang puso, na mayroon kaming bagay na dapat naming tiyakin habang buhay pa po kami. At yun po ang katiyakan ng kaligtasan. Salamat po, dahil kay Kristo may katiyakan kami. Mga bagay sa mundo, Panginoon, walang tiyak, Panginoon. But salamat po, ang kaligtasan ay sure. Mayroon kaming eternal life through Jesus Christ. Ngayong hapon, salamat sa mga kapatiran. Thank you sa lahat na nag-forward. I pray, bless them, help them, give them knowledge and strength, Lord, day to day. Especially sa aming lahat na may mga ginadisciple. Gamitin niyo po kami lalo, maalagaan namin sila, i-mentor namin sila para silang bata. Panginoon, they need our care, they need our attention, Lord, para sa kanila. And I hope and pray by doing so, lalo pang lumago ang inyong gawain, Panginoon. At maging strong ang mga Christians pamagitan po ng discipleship namin. Maraming salamat, Lord, and we entrust to you ang aming mga gawain this week. Ami pong ipinaubaya sa inyo, Panginoon. Ami pong ipinagkatiwala. Kasi ang aming magagawa, Ama, pagplano lang po, pero yung approval nasa inyong kamay po, Panginoon. Kaya sana po sa inyong kalooban ay ito po, Panginoon, ay may satuparan. Pinagkatiwala namin na ikaw siyang magbigay ng success, magandang panahon, magandang pagbiyahe, mag-provide po kayo ng mga sasakyan, ng mga kapatiran, at mag-provide po kayo ng aming entrance fee, mag-provide po kayo ng pagkain namin, at sana excited kaming lahat sa darating na Wednesday, na muli po makawitness kami ng kabutihan nyo, na may mga bagong kapatiran na mabaptize, and soon, maidagdag po sa inyong lokal na iglesia. Salamat sa mga taong ginamit nyo, nag-invite sa kanila, kung saan nadala sila dito sa church, maybe mga relatives ang iba nila, mga kapitbahay, mga kaibigan. Salamat po, Lord. And I pray na sana hindi po ito hadlangan ng kaaway. Alam namin si Satanas ay walang mabuting plano sa amin, kundi gusto niya kaming pabagsakin. But alam namin, mas makapangyarihan ka kay Diablo, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat na bagay na ito. Maraming salamat muli. Salamat ngayong hapon. Salamat sa joy na maka-fellowship together with your people and in your word. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Okay, remain standing please. Balik natin ang panahon sa ating song leader. Okay.